Sa misteryo ng pagpapakita ng Panginoon, tinuturuan din niya tayong mahalin at pahalagahan ang mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. A blessed Sunday po sa ating lahat, Father Xavier Valbuena, para sa dasal at pagninilay, and welcome to our Sunday Gospel Reflection. At napakaganda po na ang unang Sunday Gospel Reflection natin ngayong 2024 is the solemnity of the Epiphany of the Lord, ang pagpapakita ng Panginoon. At alam niyo po, napakalalim po ang ibig sabihin at kahulugan nito para sa atin, lalong-lalo na when we try to apply this to our everyday living, everyday life, be it sa personal na buhay natin, sa ating mga pamilya, sa trabaho, sa mga simbahan natin, sa mga parishes natin. At sana, ito yung buhat-buhat natin, dala-dala natin, no, as we start this year 2024. At ang una po dito is, alam nyo, in the Old Testament, alam po natin na, sabi nga nila, no one has ever seen God. Yung talagang nakikita mo, mata sa mata. Wala po. It's either God is depicted or seen through symbols like the clouds, fire, rain, the wind. Pero yung talagang nakikita mo, wala po. Ngayon, God is being manifested in Jesus. At napakaganda po nito, no? Alam niyo yung mga prayers during Christmas season until Epiphany, sinasabi niya na parang yung misteryo ng kapanganakan ng Panginoon, sinasabi niya na ang challenge sa atin is to value, to love the things that are not seen. Kumbaga, sanay tayong mga tao na ang pinahahalagahan natin ay yung mga nakikita natin. And that is human condition, that's human tendency. Normal po yan sa ating mga tao na yung pinahahalagahan mo at minamahal mo ay yung mga nakikita mo lamang. Pero ngayon, ang unang mensahe ng Solemnity of the Lord's Epiphany, sana mas pinahahalagahan natin yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita dahil yun ang pinakamahalaga sa buhay. It's a reality, it's the truth we have to remember always. Ang pinaka-essential sa buhay, hindi po mga nakikita, hindi po mga nahahawakan, hindi po mga material na bagay ang mga pinakamahalaga sa mundo, kundi ang mga hindi nakikita, things that are not seen. Ito yung most essential sa buhay natin. And they are spiritual in nature, katulad ng pagmamahal, generosity, humility, relationship with God, good relationship with other people. Hindi po ito nahahawakan. Hindi po ito nakikita ng mga mata natin. Pero ito yung mga mahahalaga sa buhay. Kaya ito yung unang mensahe po ng Solemnity of the Lord's Epiphany. Yes, we value things that are material. We need them. Pero sana mas pinahahalagahan natin at minamahal natin ang mga bagay-bagay na hindi nakikita. Dahil at the end of the day, things that are not seen are the most essential in life. Pangalawa po niyan, and finally is, of course, alam nyo, ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi lang po nangyari noon, kundi God is manifesting Himself every day in people, in our experiences, in events of life. Hindi lang yung mga masasaya o magaganda, panahon na okay, kundi kahit sa mga panahon ng pagsubok, problema, ay nagpapakita at nagpaparamdam ang ating Panginoon. Kaya ang challenge sa atin is sana may we be mindful, may we be attentive, may we be conscious of these many epiphanies every day. Kung minsan kasi, lalong-lalo na ngayon po, no, nagsibalikan ng mga tao,
sa kanilang mga negosyo, trabaho, mga meetings, conferences, seminars, alam nyo, information. Alam nyo, nung Christmas, syempre Christmas pa rin ngayon, no? Pero sa mga tao, parang tapos na ito, no? Kaya nga, balik sa dati na, back to reality na. Pero ang problema niyan, when we get so overwhelmed by our preoccupations in life, primarily family responsibilities, work-related preoccupations, hindi na natin nakikita o napapansin. We are no longer mindful or attentive to the many epiphanies. Like for example, yung pagpapakita ng Panginoon sa mga taong nasa paligid natin, especially sa pamilya natin, no? Sa magulang natin, sa mga anak, sa mga kapatid, sa opisina, sa trabaho, yung mga workmates natin, o yung mga nakakasabay mo sa daan. Kung ikaw ay nagbubus, nag-jeep, o yung mga nag-EMRT, dito po sa amin, tricycle at jeep lang, no? Pero yung mga nag-EMRT, baka yung mga nakasabayan mo dyan, baka nagpapakita ang Panginoon sa iyo, sa pamamagitan nila. Pero dahil ang utak mo nasa trabaho na, nasa negosyo na, hindi mo siya napapansin. Kaya ang pangalawang hamon ng the Lord's Epiphany po para sa ating lahat is, yes, we focus on our preoccupations. Family, work, business, yes. But let us also remain attentive, conscious, and mindful of the countless and many epiphanies of the Lord every day. Tandaan niyo po yan. Every day, nagpapakita at nagpaparamdam ang Diyos sa inyo. Sa mga tao na nasa paligid at nakakasalamuhan ninyo, at sa mga karanasan, mga events, circumstances ng buhay ninyo every day. At sana, hindi kayo malunod o mabulag ng inyong mga preoccupations sa buhay. Baka nagpapakita na ang Panginoon sa inyo, pero hindi nyo siya nakikita dahil iba ang pinagtutuunan nyo ng pansin. And I would like to take this opportunity po to thank you all subscribers and followers of our Facebook page din na magpasalamat po sa inyo, sa inyong suporta. At gaya po ng sabi ko, medyo matagal-tagal po tayong walang videos na i-publish, no, o na-upload sa ating YouTube channel. Primarily because super busy po. Pero sabi ko, magsusumikap po ako ngayong 2024 na mag-shoot and mag-upload kahit twice a week man lang ng ating gospel reflection. At sana, suportahan niyo po ang ating YouTube channel. You watch our videos, share them to your family and friends, at wag niyo pong kalilimutang mag-invite ng mga magsusubscribe po sa ating YouTube channel. And we pray always that 2024 will be full of blessings for all of us and for our families. Muli po, a blessed Sunday. God bless us all and a blessed New Year po sa ating lahat.